Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower at isa pong registered criminologist at nagdi-discuss po tayo ng mga topics na related po sa criminology and criminal justice. Mga kaigo, kamustahin po natin yung nakaraang criminologist licensure examination na naganap nga noong February 5 to 7. At mga kaigo, nagtanong-tanong po tayo sa ating mga examinees, piniim ko po sila kung ano po yung masasabi nila at ano po yung feedback nila nitong nakaraang criminology board exam. Okay? So sa mga fourth year ngayon, kailangan nyo pong malaman ang mga ito kasi kayo na ang susunod. Kung ano ba yung sabi nila sa board exam, mahirap ba, madali lang, or nasa gitna lang, or overall, yung overall assessment nila sa board exam. Ano? Okay. So sabi nung isa, mahirap talaga yung board ngayon, sir. Sabi nga po nung mga deferred nakaraan at retakers is malayong-malayo yung tanungan kaysa ngayon. So, nung binisita kasi namin sila, siyempre napagkwentuhan, may mga deferred kasi. So, alam niyo naman ang ibig sabihin ng deferred is siguro isa lang or dalawang sub-area lang ang in-exam nila. Siyempre, na-try nila yung mga retakers, yung mga deferred, na-try na nila yung criminology board exam last year. So, kinumpare na nila ngayon, at ibang-iba na daw. Okay? Bakit ibang-iba? So, masasagot po nila yan yung ibang natanungan natin. Ano? Okay? Masasabi ko na mahirap talaga ang board exam pero may mga area pa din na madali kung nag-review ng maayos. So, totoo naman, kung nag-review ka ng maayos, sigurado na papasa ka sa board exam. Mahirap siya, lilituhin talaga sa bawat tanong. Okay? So, tandaan nyo mga kaigo, minsan ang tanong po sa board exam is very tricky, pero nasasabi nyo lang siguro na very tricky kasi ang hirap intindihin. So, you need to understand the concept of the question. So, ano muna yung subject, ano mo yung tinatanong. Yo? Nahirapan po ang exam, sir, dapat magaling pong mag-analyze. So, tignan niyo ha. Ito po yung iisang sinasabi ng ating mga examinees na yung board exam ngayon is more on analyzation talaga. Okay? Kailangan talaga ng critical thinking at saka comprehension, of course, yung analytical thinking. So, when say critical thinking, analyzation thinking, mga kaigo, is you have the ability to analyze yung mga questions. Yung comprehension, you understand what you are reading. Kasi pag mahina ka po yan, mga kaigo, baka madali ka kung ngayon ka nag-board exam. Kasi, again, majority ng sinasabi nila is talagang, lalo na yung last day, yung criminology area at saka yung CA area. Okay, grabe daw ang mga tanungan doon. Kailangan intindihin mo talaga in detail. Okay. Nahirapan po halos lahat po kasi ng question, situational and procedures. Tandaan ha, sa table of specification kasi mga kaigo, karamihan po talaga situational question. Okay? So ito yung topic. Okay, gagawan na sila ng situational question and you need to analyze yung mga procedures, situational. So, dapat mga kaigo, lalo na yung mga magbo-board exam, is kailangan nyo talaga intindihin po yung mga tanong. Okay, kasi situational. May mga topic din po na wala akong basis since wala po ako na-review na ganun. Okay, so ang lesson natin dito, review and review pag kayo po ay nagre-review sa mga review centers or mag-self-review ka man. Sobrang hirap tapos nakaka-pressure iba yung mga tanungan, kailangan paghandaan talaga ang board exam. Totoo naman, you need to be ready. Okay? Yung 6 months na kulang nga sa iba yan ng 6 months na yan eh. Kailangan pa nilang habaan yung preparation nila. Ngayon mga kaigo, sa mga first year ngayon, second year, the best time to review kasi is now. Okay? Kailangan nyo pong palakasin ang foundation ninyo. Okay, college pa lang, kailangan nyo nang i-master ang mga basic. Kasi ang board exam, mga basic lang naman ang mga tanungan doon. Okay, ibig sabihin ng basic, yung mga fundamentals ng mga subjects ninyo. Okay, hindi yung basic na madali ha. Medyo nahirapan po ako, sir. So, nahirapan pero medyo, no? Medyo lang po, sir. Siguro kung rate ko siya mga 8 to 10. No? 8 to 10, mataas yan ha. 8 to 10, 8 out of 10 daw kung i-assess niya ang sarili niya. Medyo, sir, kasi meron din madali tapos meron din mahirap. Totoo naman yan, may madali. Kasi sa TOS mga kaigo sa board exam, meron pong tinatawag na easy question, the moderate, and of course, the difficult. Nahirapan po talaga ako during the board exam. Yan, tignan nyo mga kaigo, puro nahirapan. Kahit sa mga susunod mga kaigo, kailangan nyo talagang paghandaan para hindi kayo mahirapan.
Lalo na pa ngayon lang ko kami naka-encounter ng ganung mga tanong. Yan ang din ang sinasabi ng karamihan ngayon. Oh. Talagang bago ng tanong. May mga new terms sila na hindi naman na-encounter pati sa college, pati sa review center. Ganun talaga. Expect the unexpected. Okay? Need talaga i-analyze ever a question, of course. Okay? Hindi mo naman makukuha ang the best answer or the correct answer if you don't analyze the question. Nahirap talaga sir kasi mismong CORAD na basic lang kung isipin ginawang situation na lahat. Ito po yung sinasabi ko kanina. Okay? Pagbisita namin sa ating mga examiners, ganun ang sinasabi, CA pure, analyzation question. Okay? Basic lang. Kasi ang CORAD is 10%, di ba yan? Pero wag nyo maliitin. So tignan ninyo. Yan. Kasi sa board exam mga kaigo, hindi naman talaga ilalagay ang definition ng mga terms. Especially kung andun sa area ng analyzation or situational or difficult question. Talagang gagawan niya ng situation. Okay? Kasi nga, you need to apply what you learn. Kasi sabi nga ni Attorney Gabaw, kaya inalis nila po yung mga who is the father of criminology, yung mga dates, mga kaigo. Kasi kapag tinanong mo sa criminology board exam ang who is the father of criminology, hindi mo naman yan magagamit doon sa profession mo. So yung mga tanong talaga na tinetest kung ready na kayo sa profession ninyo na criminologist. Sa career ninyo, law enforcement, sa academe, specialization, and of course, and the likes. Yung overall assessment ko is mahirap yung board exam. Yan. Mahirap na naman mga kaigo. Talagang mahirap. Kasi hindi ako sigurado kung mapapasa ko ba talaga yon. Mga kaigo, pag last day kasi mga kaigo, nung binisita namin, sabi ko, what you feel? Ano ang nararamdaman mo? Kasi, alam nyo, nung kami nag-board exam, deep inside naman kasi mga kaigo is alam mo kung may posibilidad na papasa ka at alam mo yung alanganin ka. You know, there's a feeling baga? Base sa assessment ng pag-board mo eh. Dinaan ko na lang sa panalangin. Of course, kailangan din natin manalangin. Kailangan natin na ask yung guidance ng may kapal. At in-apply ko lahat ng techniques na alam ko para tumaas yung chance na masagutan ko ng tama yung mga tanong na hindi ako sure kung anong isasagot. Mga kaigo, meron po tayong laging sinasabi sa ating mga student na natutunan din natin sa ating mga mentors noong college na if you don't know the answer, at least you know how to answer. Pag hindi mo alam ang sagot, alam mo dapat kung paano sumagot. Kasi mga kaigo, sa board exam, hindi naman talaga patalinuhan yan. Believe me. Okay? Mag-disagree naman kayo kasi minsan, you just master a certain strategy or yung mga strategies. Applyan mo lang yan. Okay? Siyempre, kasabayan ng marami ka dapat knowledge, etc. Okay? Sipag lang yan at saka of course, discard techniques, strategies. Kailangan mong aralin kung paano sagutan yung multiple choice type of exam. Mahirap po yan. Mahirap po, sabi niya. Para po sa akin, sir, ang overall assessment ko about sa board exam is mahirap po talaga. Nakakailang basa na tayo ng mahirap, mga kaigo, ha? Okay. Siguro, mga kaigo, hindi sa mahirap na mahirap talaga. Kung hindi, kulang talaga ang na-review niya siguro niya. Kasi sabi kanina, di ba, hindi nila na-encounter yung ibang tanong, yung ibang topics, etc. So, nahirapan sila kasi yun nga ang tanong. Kaya ulitin ko sa mga magbo-board exam pa lang, lawakan ninyo po yung vocabularies ninyo, yung understanding ninyo, etc. Especially yung the way you analyze questions. Napaka-importante po yan. Mahirap sir ang exam, kailangan talaga sipag sa review, of course. Okay? Naniniwala ako nga mga kaigo na wala pong estudyante na bobo at matalino. Ang meron lang mga kaigo for me is masipag at tamad. Kaya pag siguro sinasabi na bobo ka, tamad ka lang. Hindi ka po bobo, tamad ka lang, ha? Pag review niyo dapat maganda. Sans, binanggit niya din dito yung sistema. Okay? In other words, ito po yung habit. Sa college, dapat mayroon kayong study habit. Pagdating sa review, period ninyo, dapat mayroon din kayong sistema. Okay? May mga iba kasi na nagre-review mga kaigo na alimbawa sa CORAD 1, nag-study sila yan. Tatapos nila, pupunta na naman sa CDI 1, tatalo na naman sa CLJ 1. So, walang sistema. Ibig sabihin, meron kang sistema, organized dapat, systematic ang pag-review nyo
na planuhin mo at sundin mo all throughout the review. Okay, sistema. Tama yung binanggit niya dito na may sistema ka. Mahirap lahat. Yan. Like for real. Gaya ng sagot ko sa number 2, mahirap pero kinaya. Yan. Nagbanggit pa ng number ano. So, mahirap din. Tingnan nyo mga kaigo, mahirap. Kahit sa mga estudyante natin, sige, matulog pa kayo. Baka ganito rin ang maiko-comment ninyo, mahirap. Ito, medyo mahaba, ano. Sakto lang, sir. Hindi siya madali rin, gaanong mahirap. Pero sa criminology area talaga. Yan, mga kaigo, Isa po sa sinasabi ng mga ating examinees na mahirap is criminology, CA, at saka forensic. Gagawan po natin ng separate video na yan, yung mga saang area. Kasi last year, gumawa din tayo ng pag-assess. Ang nahirapan din sila is forensic, CDI, and LEA. Ngayon, CA, criminology, and forensic. 3 AM, nakalahati pa lang ako ng nasagutan, kaya ang kalahati nun, midadali lang, nakakatakot habang sumasagot ako. Nanginginig na kamay ko, umiyak na ako, parang tanga. Yan. Alam mo kasi, board exam yan eh. Okay? Talagang kung alam mong mali ang sagot or hindi mo alam, mapapaiyak ka man talaga. Kasi syempre, we are afraid na mag-repeaters na naman, mag-uulit na naman. Halos lahat naman siguro kami nahirapan doon, sir. Yan, totoo naman, halos lahat sila. Okay, meron lang siyang nabanggit dito na about sa 3 PM na nakalahati. Kasi sa half afternoon kasi mga kaigo, 1:30 to 4. So, meron na siyang 1 oras. Pero ang natitira pang tanong, 50 items. Okay? So, isa rin mga kaigo yung aralin ninyo kung paano i-manage yung time ninyo pag sumasagot kayo sa board examination. No? Mahirap talaga ang board sa totoo lang. Lalo na kapag walang techniques. Yan, totoo yan ha. Sabi ko kanina, if you don't know the answer, you must at least you know how to answer. So, kaya ang gamitin ng mga marami naman yan eh. Dito sa YouTube channel natin mga kaigo, marami na po tayong discuss about techniques, how to answer the board exam, how is the proper review, how to understand yung comprehension, etc. Totoo talaga na apply nyo lang ng simple techniques. Maski mga simple strategies, at least effective, no? Sa hapon, lalo na pag natapat yung area na time-consuming ang mga tanong, sobrang hahaba. Yan. Mga kaigo, ito po yung sinasabi ko lagi sa mga estudyante ko na kapag tamad po kayong magbasa ng kahit isang page, ay wag na kayong mag-board exam. Okay? Pag may tanong sa mga quizzes ninyo or mga exams ninyo sa college ninyo at tinatamad kayong analyze, how much more sa board exam? Kaya, sanayin nyo na ang mga sarili ninyo sa mga mahahabang tanong. Okay? Proof. Sinabi niya, ang mga tanong sobrang hahaba. Okay? When you come prepared spiritually, mentally, and physically, kakayanin. So, tatlo ang sinabi niya dito na dapat prepared kayo. Spiritually, siyempre, you have to pray. Mentally, siyempre sa utak mo yan. And physically, meron lang siyang hindi binanggit dito. Of course, yung emotionally. Okay, bali tatlo eh. 4, spiritually, of course. Depende na yan sa inyo kasi iba-iba tayong religion. Mentally, yung alam mo. Physically, dapat hindi ka masipon. Nung nag-board exam kami, may mga nasipon, naubo. Istorbo kasi yan pag na-analyze siya. Ganun mo. Nag-analyze siya. Singhot-singhot ka, And of course, emotionally. Okay? Especially yung mga jowa-jowa dyan. Dapat huwag nyo muna istorbon. Kasi na-apekto rin yan. Mas mahirap po yung process actually kaysa board exam. Totoo po yan. Okay? Ulitin ko Mas mahirap po yung process actually kaysa board exam. Tignan ninyo, sabi ni sino yung si Bolt, yung fastest man in the world. Sabi niya, I trained for 10 years or 9 years ata. I trained for 10 years or 9 years just to run for 9 seconds. Ibig sabihin, mas matindi yung training kaysa doon sa actual na competition. Gaya nito. Okay, nag-prepare kayo ng 6 months para lang mag-exam ng 3 days. So, mas mahirap. Kaya, yung process dapat ibuhos nyo na lahat sa proseso. Yan yung proseso, yan yung pagre-review ninyo. Okay, kaya sabi nga dito, mas mahirap yung process. Totoo po yun. Okay, you prepare for 6 months just for 3 days. Okay? Tsaka with good comprehension analysis, kakayahan po since wordplay ang labanan. Yan. So, binanggit niya ang good comprehension and of course, analysis. You have the ability to analyze the question and of course, you have the ability to understand the question. Since wordplay, siguro
Ibig sabihin niya is marami kasing word na ginamit doon. So, mahihilo ka talaga pag hindi mo inintindi ng maayos, mga kahigo. Ano? Nahirapan, sir. So, nahirapan. Namali siguro sa typology. Ano? Typo. Mahirap, sir, kasi po in order to get the correct answer, kailangan mo po talaga basahin ng mabuti, of course. At i-analyze ang question. Meron more on application din po yan. Okay? So, base sa TO is more on application talaga. Bihira lang yung mga tanong na identification, etc. Kasi may mga easy naman. Tandaan nyo, ang easy, 30%, ang average is 50%. Yan yung po yung mga situational question. At yung mga difficult is 20%. Mahirap po, sobra yan. Hindi lang niya sinabi na mahirap, sobra pa. Wala halos mga technical na question, sir. Ang ibig sabihin siguro na technical na question is yung identification. Yung i-define, yung question. Wala na talaga yan. Mostly ay situational pero alam yung concept, madali lang. Yan, totoo naman. Okay? Alimbawa, may tanong about sa murder. Pag alam mo ang pasikot-sikot ng murder, definition ng murder, elements ng murder, exemption ng murder, exemption ng murder, meron yan. So kahit hiluin ka pa dyan ng tanong, alam mo na. Kasi alam mo na yung concept. Kahit alam ko na yung sagot pero mahaba yung tanong, pinahuli ko yung sagutan. Mahirap ka na kasi, sir, yung magpadalos-dalos. So ito rin yung isa sa mga sinasabi ko na kapag hindi mo po alam yung question or wala ka talang ka-idea, i-leave mo muna. Okay, skip muna, punta ka sa question. Yun, may mga question na kailangan i-analyze, punta ka muna doon. Pero pag hindi mo alam muna yung tanong, yan. Kasi pag nag-stick ka sa isang tanong, ba ito? Yan, baka maubos na yung oras mo. Number 1 ka pa sana or ka pa lang. Siyempre po, overall, nahirapan po kasi board exam po yun. Talagang tinetest po kami doon kung ready na po kami maging professional. Ito yung sinasabi ko, mga kaigo. Ang mga tanong ngayon sa board exam, sinabi din naman ni na Attorney Gabaw, si Ma'am Palmones, Sir Corpus sa mga criminology conferences, na ang mga tanong, tinetest talaga kayo kung ready na kayo na i-apply yung profession natin na criminology. Okay, sabi nga nila, kung tatanungin mo ang who is the father of criminology, gagamitin mo ba yan in reality? So, may point naman sila, no? Mahirap, sir, pero kayang-kaya, sir, sobrang nakakaantok lang pag nagbabasa ang question kasi mahaba. Yan, dalawa na ang nagsabi na mahaba ang question, ha? Kaya, sabi niya, nakakaantok. Malamang, nakakaantok yan. So, huwag kayong antokin. Ito, ha? Sa review center at sa mga enhancement lecture na napapansin natin, yung estudyante paghapon hindi na mapigilan yung antok eh. Okay? Tandaan nyo, antok pa lang yan. How much more yung mga larger distractions kapag nag-prepare kayo sa board exam. Ano? Basahin ng paulit-ulit para maintindihan. Of course, mga kaigo, pag binasa nyo ang question at hindi nyo naintindihan, malamang basahin mo ulit. Okay? Basahin mo nang basahin ulit. Kung kailangan i-underline yung mga keywords or etc. Kasi ang una nyong maintindihan, mga kaigo, yung concept muna ng tanong. Ano ba ang tinatanong? Okay? Doon ako sa medyo, sir. Yan. Medyo daw mahirap, medyo madali. Mas mahirap kasi pag walang foundation. Yan ang sinasabi ko, mga kaigo. Ang mga first year ka pa lamang sana na may nanonood na first year. Yan, comment nyo kung may nanonood na first year. Sana po, okay, ibig sabihin ng foundation, ito yung alam mo dapat, yung fundamentals ng basic ng subject sa college pa lang. Kasi po, mga kaigo, kung mahina ang foundation mo ng college, mahirapan ka man talaga sa review. Okay, ganito yan, ano. Kapag malakas ang foundation mo sa college, mas marami kang mare-review during review period or during review. Pero pag mahina ang foundation mo, siyempre, mas konti ang i-review mo. Bakit? Kasi kailangan mo pang i-review yung mga hindi mo pa nalaman nung college or hindi mo pa naintindihan nung college. Unlike yung malakas ang foundation, sabi niya, ay naintindihan ko ito, punta ako ulit sa susunod na topic. Okay? Ganun po, I hope you get the point. Ano? So undergrad pa lang, 50-50 daw siya. So 50, yan. Wala tayong magagawa, yun ang assessment niya. 60-40. 60% mahirap, 40% kaya naman. Yan. So, naglagay siya ng porsyento, 60% pa rin. Yung ibang subject kasi, sir, kailangan talaga comprehension. Yan. Paulit-ulit ang comprehension, mga kai. Comprehension. Ito yung dapat maintindihan mo ang sinasabi mo. Binabasa mo. Halos uubusin kasi ang oras mo sa pagbabasa and pag-iintindi ng tanong and choices, of course. Okay? Pero ang pag-handle mo na yan, siguro,
Pag nakita mo na hindi mo pa nakukuha, then skip the question. Okay? So ayan mga kaigo, no, yung sum of the assessment ng ating mga examinees. At sana mga kaigo is abangan nyo po yung part 2 at doon po natin i-discuss kung anong area po sila nahirapan.